Ito na mga kabasketball, kay Soto perfect ang timing ng napakalaking posibilidad na muling paglalaro nito sa Gilas kontra sa Jordan at Iran ngayong August 28 at 30. Pag-usapan natin kung paano mapapalakas ni Kai Soto ang ating Gilas Pilipinas at Junmar Fajardo magre-retiro na sa ating national team. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Coach Tim Cone patungkol nga sa ating pambatong si Kai Soto ay hindi nga nito masabing out na si Kai Soto sa ating Gilas Pilipinas kontra sa Jordan at Iran ngayong August 28 at 30 dahil wala pa daw siyang naririnig as of the moment. Ito na yung masasabi kong perfect timing para nga sa ating pambatong si Kai Soto na maglaro ulit sa ating Gilas Pilipinas dahil unang-una hindi pa po nag-a-announce yung kanyang bagong koponan dyan nga sa US. So napakagandang timing niyan at napakalaki po kasi ng posibilidad na magkasundo-sundo lahat ng mga kailangan. No? Palagay ko magpipilit na rin maglaro si Kai, yung SBP. Talagang gagawa na nila ng paraan to yung mga agent ni Kai dyan sa Amerika dahil kailangan si Kai eh. Kailangan nating manalo, hindi tayo pwedeng matalo dito sa dalawang game na to dahil pag natalo pa tayo, malalaglag po tayo diyan nga sa FIBA World Cup, hindi tayo magka-qualify. At bukod dyan, hindi po maglalaro yung dalawang big man natin na sina QMB at Mike Phillips dahil injury at may personal reason. Etong si Mike Phillips, hindi pa rin tayo nakakasiguro na magiging 100% healthy na ulit si Justin Brownlee. Kaya kakailanganin natin ng mga players na makaka-attract ng double team o ng depensa para maraming mga players sa Gilas yung malibre. At dahil nga mas pinalakas na ngayon ang lineup ng ating Gilas Pilipinas, imaginein mo yung lineup na tumalo sa Latvia at New Zealand. Wala pong AJ Edo nun, walang Juan Gomez Deliano. Diba? So ganun yung lakas pero may dagdag puwersa. Masasabi ko na dehado ngayon etong Jordan at Iran dahil nga unang-una yung advantage natin, height advantage natin dahil nga 7'3" si Kai at pwede na tayong mag-deploy ng dalawang big man palagi sa loob, no? Dahil meron pa tayong dalawang 6'10" na si Junmar Fajardo na paritiro na at si AJ Edu. At ito pa masarap isipin, no? Ito pa lang po yung unang pagkakataon na magsasabay si Kai Soto at AJ Edu na healthy po silang dalawa. Nung nakaraan kasi FIBA World Cup 2023, may iniinda sa likod si Kai noon. Kakagaling niya lang sa NBA Summer League sa Orlando kung naaalala nyo. Pero manipis po yung Kai na yun ha. Yung Kai Soto ngayon mas pinabilis, mas pinalakas yung katawan, mas magulang na. So imagine, tapos andyan pa si Junmar Fajardo. 'Di ba? Tapos andyan pa rin naman sila Dwight Ramos, sila Kevin Kiambao, sila Carl Tamayo, si Justin. Imagine niyo yung mga kabasketball, may sasalaksak na diyan sa gitna, no? Sila Dwight or sila Juan GDL. Pagka sinabayan mo, i-alley-oop kay Kai o kaya i-kick out sa labas. Kasi magko-collapse na yung depensa pag nandiyan si Kai. A-attract ng depensa yan, hindi mo pwedeng iwanan yan. Ang gagawin dyan, babox outin na lang. Kasi ang laki. At hindi na basta magpapatulak yan mga kabasketball, no? So dyan natin makikita yung mga wino-workout ni Kai ngayon bilang paghahanda nga doon sa US. Si Kai kaya rin gumawa ng mga play niyan para sa kakampi niya. Mahusay din pumasa yan. Ano pa? Rebounds. Tapos kayang protektahan ni Kai Soto yung rim, no? So walang basta-basta makakasalaksak. So masasabi ko na dehado dito ang Jordan at Iran kung maglalaro si Kai ngayong August 28 at August 30, no? Bukas na po Lunes, yung practice nila. So makikita kaya natin si Kai Soto sa practice. Abangan natin yan mga kabasketball. Malay nyo may biglang magbalita, no? Hopefully ganun nga yung mangyari. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.